Good evening, guys. Good morning. I do hope you're always in the best of your health. Um, Malapit na yung election natin. Sa May 12, pipili tayo ng mga candidates na ating iboboto. At sana maging maliwanag sa ating pag-iisip kung sino ang nararapat na ating iboto. Yung makakatulong sa ating bansang Pilipinas. Sa ating 120 million Pilipino at sa ating teritoryo like West Philippine Sea at especially sa ating saligang batas. Okay, dapat sa eleksyon, pro-Philippines, pro-Filipino people ang iboboto natin at pro-Philippine territory at especially pro-Philippine Constitution. Okay. Wag nating kakalimutan ang ating past experience because experience is the best teacher. Ika nga, di ba? Like for example, nung panahon ni President Noynoy Aquino, di ba? Wag nating kalilimutan yung ginawa sa atin ng China, yung threat, harassment, and intimidation na pang-aabuso, pang-bubuli na ginawa sa atin ng China. Huwag natin kakalimutan yun. Kaya huwag nating iboboto yung mga pro-China. Isipin natin no, nung panahon ni Pinoy, binantaan tayo ng China na magwawar daw sa Philippines. Magpapadala sila ng missile na tatama sa Luzon. Tinatakot yung mga Philippines, si President Noynoy, na iwawar nila tayo dahil gusto nilang makuha ang ating Philippine territory. So, nag-file ng complaint si President Noynoy Aquino sa International Court. At sa kabutihang palad, nanalo tayo sa International Court arbitration. Ang decision ng International Court ay pabor sa atin. Yung decision ng UNCLOS, yung International Law of the Sea, pabor sa Philippines, hindi sa China. Kaso nga lang, nung bumaba na yung decision ng International Court na pabor sa Philippines, panahon na ni Duterte. Kaya ang ginawa ni Duterte, sinabi ni Duterte na yung decision ng International Court ay parang papel na toilet paper. So, hindi niya binigyan ng halaga yung decision ng International Court na pabor sa Pilipinas. Kaya, patuloy niyang pinagamit sa China ang ating Philippine territory. Ginawa tayong duwag dahil pag hindi daw tayo naging province of China, ay iwawar daw tayo ng China. Ginawa tayong duwag ni Duterte. Nakalimutan ni Duterte na ang history ng Pilipinas na sa loob ng 300 years, nanalo tayo against sa Castilla, sa Spain. Pinaglaban ang ating mga bayani katulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Diego Silang, Gabriela Silang, Melchor Aquino, Mabini, at iba pang ating mga bayani, many to mention na bayani, na tulong-tulong para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. In short, nanalo tayo laban sa Kastila at naging malaya tayo against sa Spain. Then sumunod, yung Second World War. Yung nangyari sa Spain, First World War yun. Tapos Second World War, panahon naman ng Hapon. 'Di ba? Nanalo rin tayo against
Japan. O, 'di ba? Gaano katapang ang mga Pilipino, hindi sumusuko, pinaglalaban ng ating kalayaan. At ang pangatlo, ang Battle of Yultong. Noong 1951, Korean War, humingi ng tulong sa United Nations ang South Korea dahil winawar sila ng China. So, ang ating presidente noong panahon na yun ay nagpadala ng 900 na sundalong Pilipino laban sa 40,000 na sundalo ng mga Inchik. So, noong 1951 sa Yultong War, nanalo ang Pilipinas kahit 900 soldiers lang. Diba? Doon mo makikita kung gaano katapang ng mga Pilipino against sa 40,000 Chinese soldiers at 900 lang yung Philippine soldier, pero panalo pa rin ng Pilipinas, diba? Talagang matatapang ang mga Pilipino, mga sundalong Pilipino, napakatapang. Itong China na to, walang kadala-dala. Panahon ni Pinoy, gusto tayong girahin. So, lumaban si President Noynoy, syempre, dugong bayani yan. Ang tatay niya, si Ninoy Aquino at Corazon Aquino. Parehong matatapang yan. Si Ninoy Aquino, Ninoy Silang Aquino, mga may dugong bayani yan, sila Diego Silang at Gabriela Silang. Yan ang nananalaytay sa dugo ni Ninoy Aquino. Kaya si Noynoy, matapang din yan. Hindi ka mukha ni Duterte, matapang lang yan sa mga Pilipino, yung mga mahihirap sa AGK. Doon lang siya matapang, pinagpapapatay niya. Pero yung sinabi ng China na iwawar tayo, natakot, napakaduwag talaga, di ba? Tapos noon, halos, sunod-sunuran siya sa lahat ng gusto ng China. Ginagawa pa tayong duwag dahil tinatakot tayo na pag hindi daw natin ibigay yung gusto ng China, iwawar daw tayo ng China. So, nakalimutan na ni Duterte na mga Pilipino ay matatapang. Nakalimutan nga ng China na yung 40,000 na sundalo ng China, natalo na 900 na sundalong Pilipino. Doon pa lang makikita mo na kagad kung gano'ng katatapang ang mga Pilipino. At si Douglas MacArthur, sinabi nga ni Douglas MacArthur, "Give me 10,000 Filipino soldier and I will conquer the world." Yan. Diyan mo makikita yung buong mundo na naniniwala sa katapangan ng mga Pilipino. Tapos yung mismong presidente ng Pilipino, si Rodrigo Duterte, ginagawa tayong duwag. Diba? Doon mo makikita na napakaduwag talaga niyang si Rodrigo Duterte. Ang kinakayang-kayanan lang niya yung mahihirap. Pero sa China, sunod-sunuran siya. Nakalimutan niya na ang mga Pilipino ay matatapang. Walang kadala-dala talaga itong China na to. Yung 40,000 nga lang na Chinese soldier, tinalo lang na 900 Filipino soldier. Gusto na tayo uling kasahan ng war. Sige, tignan natin kung alam mo, sa totoo lang, yung China na yan, sa mga illegal activities and wrongdoings nila, yung mga inaargabyado nila mga bansa sa Asia, pag nagturong-tulong, hindi nagugustuhan niya ng buong mundo yung kaswapangan ng China, pinagyayabang nila, superpower sila. Bawat isang bansa, pasabugan na sila ng missile, mabubura na yung China sa buong mundo. Yun lang po at maraming salamat. Good night. Ingat palagi. Bye-bye.